Pasio Imperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Mula. Ngayon, mapigilan sa Pilipinas pumasok ng corona. Mag-ingat tayong lahat, dahil nakakamatay ang corona. Laging maghugas ng kamay, ingatan ang buhay, mag-ingat ka. Dapat palaging nakamas dahil may virus, may corona. Mag-ingat tayong lahat, dahil nakakahawa ang corona. Okay, isang mapagpalang hapon ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Laging maghugas ng kamay, ingatan ang araw ho ng linggo, dapat palaging nakamas dahil ikalima ng Abril 2020. Ang inyong lingkod, Ronald Bulak, agapay niyo po sa serbisyo publiko, ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nag-aanyaya. Samahan niyo po ko sa loob ho ng isang oras na balitaktakan. At siyempre kuro-kuro. Siyempre dito lang ho sa programang Walang Personalang Trabaho Lang. Siyempre dito lang po sa impila ng radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Worldwide po tayong mapapanood at mapapakinggan. Kaya doon sa aking mga FB friends, mga chatmate, Pilipinas pumasok na ang corona. Maari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account at sa Facebook page ng radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Ingat ka, dapat mapapanood din ho kami live via YouTube. may
Tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho sa buong kapuluan, ganap na ho ang alas 2 ng nagmamadaling hapon. May corona. Ang dami ho nating reklamo. May Doon ho sa mga hindi pa ho na hatiran o nadalhan ng rasyon o ayuda ng inyong mga barangay chairman, ng inyong mga mayors. Abay, comment lamang ho kayo ha sa aming Facebook Live at YouTube Live ha. At gigisingin ho natin mga yan. corona. Hanggang ngayon ho, marami pa rin ho nga sumisigaw sa social media na hindi pa rin daw ho sila nadadalhan ng kanilang kapitan, ng kanilang mayor. Asa na nga ba yung tinatawag na first wave, second wave at third wave ha? Ay nako! Gising! Baka mahimbing pa hong natutulog yung inyong mga mayor, yung inyong mga barangay chairman ha? Meron naman hong ilang mga tulunggis ng mga senador. Abay doon ho sa panawagan ni Mayor Isko Moreno para lang ho sila'y gisingin. Abay may mga nag-react. Napakalinaw ho yung panawagan ha? Pakiusap ng alkalde ho ng lungsod ng Maynila para ho kayo gisingin lamang. Ang yayaman nyo ho, Sus Mariosep. Mga balat sibuyas ho kayo. Nakuha nyo pang sumagot at mag-live ha? Kumilos na lang ho kayo ha? Huwag na hong patutsadahan ha? Sa social media. Tulad mong kampanya, ikaw ay Gumawa na lang ho kayo ng mabuti. Tingnan nyo naman yung idolo ho natin ha? Hindi naman ho kandidato, hindi naman ho politiko, pero yung busilak ho niyang puso ha? Kaya akalain nyo ba naman ha? Siya pa ho itong binabatikos. we love you. Kung sino pa ho yung may mabuting kalooban, abay sila pa ho yung iniintriga. Sus Mariosep kayo, ang sarap yung chinilasin. Mga tinamaan kayo na magaling. Ang hirap-hirap pag walang trabaho. Totoo yan, napakahirap ho ng walang trabaho. Lalo na ho ngayon, bawal ho lumabas ha? Manatili ho sa inyong mga bahay. Yung problema ho, yung rasyon na binibigay ng mga kapitan, ng mga mayors, ng mga gobernador. Tuluyang magugutom. Abay, 2 kilo hanggang 5 kilo nga bigas ha? Yun na ho yung pinakamataas. Ang iyong pangalan. Ba't hindi nyo ho gayahin yung alkalde ho ng Agapan ha? Nueva Vizcaya ha? O hindi ako nagkakamali ha? Yung Iming Santiago, Erwin Santiago bin o Iming Santiago. At itong si Francis Leo Marcos. Hindi ho 2 kilo, hindi ho 3 kilo, hindi ho 5 kilo yung kanilang binibigay ha? Tunilada. Tapos babatikusin nyo pa, mga tinamaan kayo ng lintik. Dito wala ho tayong sinasanto ho rito ha? Balansi ho itong ating programa ha? Walang personalan, trabaho lang ako rito. At hindi ho ako namimersonal ha? Mapigilan. Kaya doon ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan, Ingat tayong lahat. abay wag ho kayo magkatubiling tumawag at mag-text sa aming text line na number na sa baba ho ng aming TV screen. Laging maghugas ng kamay. Ingatan ang buhay. Maari nyo rin akong tawagan at text sa aking mobile numbers May 0939 7177977 at 0936-862-5001. May mga nag-comment nga ho ha? Sa programa ho natin kahapon. ang corona. Sabi nga ng mga, iba ko kung mga kung mga adik ho ito ha? Mag-ingat. Sabi ho nila bakit ho ganun Sir Bula? Laging maghugas ng kamay. Ingatan ang buhay. Pagdating ho sa relief goods, Magkamas dahil bakit ho hindi ho kami nakikita? may corona. Pero pag uplan tukhang, abay nakalista ho yung aming pangalan. Jesus Mariosep. Oo nga naman ha? Meron din naman mga nagkomento ha? Kahapon ha? Hanggang ngayon po haros mag-collapse na ho yung ating mobile phones ha? Sa dami ho ng reklamo.
Ang sabi nga ho nila ha, kapag sumasapit daw ho ang halalan, nakalista na raw ho yung kanilang pangalan, buong pamilya. Pero ngayong kasagsagan ho ha, kung kailan ho sila nangangailangan, mapigilan sa pilit. abay wala raw ho sila sa listahan. Mga tinamaan ho kayo na magaling. Tayong lahat, dahil Ang sarap nyo hong hambalusin. corona. Laging maghugas ng kamay, ingatan ang buhay, mag-ingat Na high blood ho ako ha. laging ng kamas dahil Kapag nakaka-encounter ho tayo sa social media ha, ng samot-saring reklamo ha, yung mga nagugutom. may virus. Panahon ho ngayon ng pagkakaisa ha. Tulungan na lang ho tayo. Corona, Huwag na ho girian sa social media. Susparyosi po kayo. Kung meron ho kayo ha, itulong nyo na lang ha. Bago ho tayo ma-high blood, basahin ko muna ha itong ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong hapon. Ewan ko lang kung itong mga viewers natin na nakamonitor ngayong hapon, kung meron ng mga ayudang natatanggap. Ayan, nakamonitor ho sa atin ngayong hapon si Beth Sarinas ha. may corona. Dyan sa lalawigan ng Cavite, isa rin hong komentarista sa radyo ha. May corona. Ganon din ho si Joan Fernandez ha. Ayan ha, nakamonitor na ho sila sa atin. At si Thunder June Mendoza. Ito, na-miss ko nito si paring June ha. Sarado ho yung kanyang negosyo ngayon. Ayan, si Romy Isidro Bigilla, nakamonitor na rin ho sa atin. Lahat kami waiting. May reklamo siya ha, hingil pa rin doon sa rasyon ha, o ayuda ng kanilang barangay chairman at alkalde dyan daw ho sa Look Occidental, Mindoro. Ubus na isang namin sa bahay. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Albert Lopez. Please, Mayor, give us Ganon din ho si Aida Tagikana. bigas. Sana kami ay iyong maalala. At syempre ha, isa rin ho sa mga kabaro ho natin sa media ha, isa rin ho komentarista sa radyo ha, dyan sa lalawigan ng Batangas at dyan sa Lipa City ha. Ating kasamang si Sios Corneja ha, nakamonitor na ho sa atin. Where are you na po? Ganon din si Habaga Duenas Land Partu ha. We love you. Yan naman ito sa lungsod ng Davao ha, yung mga task force Davao ho natin na lagi ho nakasubaybay sa ating programa ha. Ingat-ingat ho kayo dyan mga sir ha, yung mga frontliners ho natin dyan. We will. May mga pumalag ho dyan ha. Ang hirap-hirap pag walang trabaho. May pinagsusuot lamang ng face mask. Saan lugar ba yun ha? Pinagsuot lamang ng face mask, lasing pa ha. Nagwala, nag-amok, gustong tagain yung taanod, gustong tagain yung pulis. Tulungan man. O di ayan, pinatulan ha, patay. Walang laman ang tiyan. Ayan, nakamonitor din ho sa atin ha, si Malimutan. Zen Z. Gabia ha. Ating sister ho ito dyan sa lungsod ng Davao ha. Ayan, nakamonitor na ho sila sa atin. Ito sabi ni Albert Lopez, gandang tanghali po Kuya Ronald, God bless, ingat po lagi ha. Ayan, ganun ka rin ha, ingat din lagi dahil hindi ho natin nakikita yung ating kalaban ha. Ito sabi ni Albert Lopez, pero sa pinababati kahapon hindi lang natin nabasa ha. Kapag may mga tumatawag ho kasi sa ating mobile phones, nabubura ho yung viewers. Ito sabi ni Albert Lopez, shout out lang po sa family Lopez. Love you all. Ayan ha. Sabi ni Albert Lopez ha, sa lahat ng mga Lopezes ha. Mahal daw kayo ni Albert ha. Tayong lahat, dahil nakakamatay ang corona. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ang kamay, ingatan ang buhay, mag-ingat ka. Dapat Antabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters na nasa labas ho ng himpilan ha, na nangangalap ho ngayon ng balita. At yung report ni kasama nga Joseph Pulga ha, dyan sa lalawigan ng Batangas ha, kung saan ito daw ho nga DSWD
Iwasan ang Okay, limitado lang daw ho ang mga form sa mga taong may na ibinibigay sa bawat barangay. kamay. Ingatan ang buhay, mag-ingat ka. Dapat palaging nakamay. Bakit ganon May virus. Ay nako. Corona. Pero may mga nabigyan na ng ayuda mula sa national government. Unang-una dito sa National Capital Region sa Metro Manila dumating na yung mga ayuda na galing sa Palasyo ng Malacanang o National Government. O dyan sa lungsod ng Parañaque na ipamumudmud na ho yung 5,000 hanggang 8,000 piso Ewan ko lang sa iba alam ko nandyan na rin ho yung ayuda Di na mapigilan. sana ipamudmud nyo na ho yan dahil marami hong nangangailangan, marami na hong nagugutom. May mga pamilya ho ang anak ko hindi bababa sa 5 pataas. Tapos bibigyan nyo lang ng 2 kilong bigas, 3 kilo. Hanggang saan ho yun? Isang saing, 1 kilong bigas. Ilang bisis ba tayo kumain sa isang araw? Di ba 3 Agahan, tanghalian at hapunan May kasama pa hong merienda ho yan. Kung 2 kilo, 3 kilo hanggang saan ho yun? Kung lugaw-lugaw naman ho yung gagawin ng ating mga kababayan, hindi tatagal nga lang ho yan. Siguro tansyado ko 1 linggo 1 cup bawat lugaw Ay nako, grabe. Shout out ko muna yung aking mga listener na nakamonitor ho ngayon yung aking mga viewers dyan sa Apari at Cagayan yung mga Parianos at Cagayanos ganon din yung mga Bicolana dyan sa Camarines Legazpi laging nakamonitor ho sila sa atin dyan sa Bicol region mismo ang dami ho natin viewers ho dyan ganon din ho sa Calabarzon area at mga taga Bulacan nakamonitor na rin ho sa atin ganon din ho ang mga Mendoreño na ngayon ho COVID-free na dahil yung isang taong gulang na bata na nagpositibo abay negatibo na ho ngayon sa coronavirus disease, kaya bumalik ho sila bilang COVID-free isa sa lalawigan dyan sa Mimaropa region, itong Oriental Mindoro ang COVID-free sabihin sumusunod ho yung mga official ho diyan sa protocols yung mga guidelines ho ng gobyerno. Kaya naman ho sa lalawigan ng Romblon iisa lang ho ang kaso ho diyan ng COVID-19. Mukhang nakaka-recover na rin, malamang babalik na rin ho sila bilang COVID-free Kaya ingat-ingat ho tayo sumunod ho tayo kung ano man yung utos ho ng pamahalaan na manatili ho tayo sa ating bahay. Abay sumunod ho tayo. Wala naman hong nawawala. Pero may mga nagtatanong ho sa atin kasi may mga na-encounter din ho tayo sa social media. May mga pinaghuhuling ang mga nagiinuman, pero nakikita ko nasa loob naman ng bakuran ng kanilang tahanan. Kaya meron ho tayong tanong dapat sagutin din ito ng hepe ng pambansang pulisya, General Archie Gamboa, kung yun bang pag-iinom sa loob ng bahay bawal Ay para naman ho malaman ng ating mga listener, ng ating mga viewers, unang publiko kung ito nga'y bawal. Sabi nga ng ilan kahit papaano mas maganda raw ho yung merong alcohol kahit pa shot man lang, 2, 3 shot, 4 na shot. Pangontra din daw ho yan sa COVID. Kaya wala ho ibang pwedeng sumagot ho dito dito ho sa nationwide ho yata itong liquor ban. Kaya wala ho ibang pwedeng sumagot ho dito kundi ang Palasyo ng Malacanang Pangulong Rodrigo Duterte at ang hepe ho ng pambansang pulisya Archie Gamboa. So tuloy-tuloy naman ho tayo. Bibigyan ho muna natin ng daan naman itong notic policy mensahe sa mga illegalista.
o doon sa mga abusadong pulis na gumagawa ng illegal ha, mga nang-abuso ha. Abay, meron ho mensahe ho sa inyo ha. Ang director ho ng IMIG ha. O ito yung Integrity Monitoring and Enforcement Unit ha, dyan sa Campo Crame ha, na pinamumunuan ng masipag ha at walang kapagurang opisyal na si Police Colonel Ronald Lee ha. Narito ho, panoorin ho natin at pakinggan ho natin maigi ha yung kanyang mensahe ha sa publiko. Narito ho. Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa kiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, panunuhol, legal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. Tayong lahat dahil nakakamatay ang corona. Yan ho ang malinaw hong mensahe ha. Ingat ka, dapat palaging nakamasdan. Ng pinuno ho ng IMEG o Integrity Monitoring and Enforcement Group ha, dyan sa Campo Crame na pinamumunuan ha. Dito kayong Police Colonel Ronald Lee. May corona. Meron ding mensahe ho ha sa mga nagkakalat na mga maling balita o mga peking balita. Ang isa rin ho sa mga opisyal ho ng Philippine National Police ha, sa katauhan ho ito ha, ni Police General Guillermo Ilyasar ha. At doon ho sa mga nagkakalat ho ng mga maling balita o fake news, abay maghanda-handa ho kayo at hantingin ho kayo ng cybercrime ha, ng Philippine National Police. Narito ho, pakinggan nyo ho kung gaano kabigat yung magiging parusa doon ho sa mga nagkakalat na mga maling balita. Narito, panoorin ho natin ang pahayag ni General Guillermo Ilyasar. Buo ng task force ng ating PNP sa utos ng ating Chief PNP na si Police General Archie Gamboa in coordination with the ICT. At ito na ating tinatawag na Task Force COVID Contra Peke. May naresto na nga tayo na 4 pero patuloy na kinakalap natin. Gusto natin ipaalala dito sa mga kababayan natin na walang magawa na instead makatulong. Ngayon pa man din pagkakataong ito gumagawa ng kalokohan, mahanap namin kayo. Meron pong batas na magbibigay sa inyo ang kaparusahan. Specifically sa Revised Penal Code, itong Article 154, unlawful use of means of obligation and unlawful utterances. But just the same, pinatindi po itong ating nilabas na Bayanihan Tuhil Act 1 Act, na kung saan kayo pag nahuli nagpakakalat ng fake news, pwede po yung magbayad ng 1 million at arestuhin, makulong ng 2 buwan. Kung di sila tatakot, talagang hahanapin natin sila. Ayan ho ang malinaw hong pahayag ha, at babala ho ng General Guillermo Ilyasar sa mga nagkakalat ha, na mga peking balita o mga maling impormasyon o fake news ha, na hindi ho kayo sasantuhin ng Philippine National Police ha, Anti-Cybercrime Group ha, ng PNP ha. Hindi ho biro ang asunto ho dito ha. 2 buwang kulong o di kaya magbulta na lamang kayo ng 1 milyong piso. Sa'yo'y naghihintay.
Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Sol Lozano, ha? Sabi ho niya sa atin, maayong hapon, bay. Maayong hapon din sa iyo, bay. Baka magawi ako ng Calabarzon bukas. Para ba na mahatiran natin ng kaunting tulong yung ating mga kasamahan dyan sa media. Oh, Mayor. Ay nako, Mayor, magparamdam ka naman sa iyong mga kababayan. Mayor, we love you. Mahal ka pa rin nila, Mayor. So cruel. You heard me. Diyan naman daw ho sa parting Mindoro, ha. Meron hong report sa atin yung ating mga kasamahan sa media ho diyan, ha. We will surely die. Hindi na raw nasundan yung 2 kilong bigas. Diyan sa lungsod ng Kalapan. Sa lungsod ni Mayor Arnan Panaligan. Ayun ho yan sa ating kasama si Sandy Soriano, ha. Yung ayuda daw ho diyan. Abay nung nakaraang nakaraang linggo, sus Mario Joseph, 2 kilo. 2 latang sardinas. Hanggang saan ho yun? Grabe. Alam niyo, mas maganda ho dyan sa Oriental Mindoro, kumuha ko kayo ng diary, ha. Ilista niyo ho lahat yung mga kandidato, ha, kung sino-sino ho yan, ha. Babawian niyo ho, ha, sa 2022, ha? Hindi lamang ho dyan sa probinsya ho ng Mindoro, ha, kundi ng buong bansa. Tandaan nyo ho lagi yung mga pulpol, yung mga tulunggis ho ninyong mga kapitan, yung mga tulunggis ho ninyong mga alkalde, yung mga tulunggis ho ninyong mga gobernador, mga congressman, mga konsihal, mga kagawad, mga board member o bukal, mga vice governor, vice mayor, tandaan nyo ho yan. Kumuha kayo ng diary, bawian nyo ho yan, sa 2022. Maghugas ng kamay. Lahat ho yan, isako nyo, ha. Ingat ka, dapat palaging nagkamas dahil may para wag na hong kumalat, ha, yung kanilang mga lahi. May corona. Lahing makunat. Ay nako. Mag-ingat tayong lahat. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Doon naman ako sa marami hong mga nagtatanong hanggang ngayon, ha, na may mga paano raw ho makaabil ng 5,000 hanggang 8,000, mula ho sa government, sa national government. Ito ho, intindihin nyo ho maigi ho ito. Araw-araw ho natin itong ipapanood, sa publiko, para ho naman mabigyan ho sila ng kaalaman. Unawain nyo ho maigi ho itong pahayag, ng DSWD, para ho kayo'y malinawan, para ho hindi na ho kayo magtanong, kaya lagi ho kayong manatili, sa programang Walang Personalang Trabaho Lang, siyempre dito ho sa Radyo ng Masa, para oras-oras, alam nyo, o narito ho, panoorin ho natin, yung mensahe ng kagawaran ng DSWD, panoorin nyo ho para ho maintindihan yung mabuti. Narito ho. Gabay para sa pagbibigay ayuda ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa lokal na pamahalaan para sa mga households. Step 1. Ang lokal na pamahalaan ay mamamahagi ng Social Amelioration Card o SAC forms sa kanilang nasasakupan. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat kabahayan o house-to-house basis. Step 2. Ang puno ng pamilya ang siyang magsusulat ng kanilang impormasyon na hinihingi sa SAC form. Kinakailangang ibigay ang kumpletong impormasyon na hinihingi sa dokumento at nakasulat sa malalaking letra. Step 3. Kailangang siguraduhin ng puno ng pamilya na kumpleto ang kanilang impormasyon sa SAC form. 2 ang SAC form na pipirmahan. Ang isa ay isusumite sa lokal na pamahalaan na babalik sa inyong bahay at ang isa ay may iwan sa household. Itago ito for reference and monitoring. Step 4. Ang kaukulang tulong ay ipahatid ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng inyong lokal na pamahalaan. Tandaan, ang SAC form ay isang validation tool lamang na naglalayong makita kung sino ang higit na nangangailangan ng madaliang ayuda.
Ang lahat po ay nilalayo naming makatanggap ng Social Amelioration Program, subalit ang pamamahagi po ay naaayon sa level ng pangangailangan. Kung kaya't ang inyo pong kooperasyon, pagbibigayan at pangunawa ay higit na kinakailangan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DSWD sa numerong 8951-2803. Manatili sa inyong mga bahay. Ang kooperasyon ng bawat Pilipino ay mahalaga sa panahong ito. Makipagtulungan, sama-sama sa pag-iwas sa COVID-19. O ayan ho ha, napakalinaw ho yung sinasabi ho ng DSWD ha. Ingat tayong lahat. Kaya doon sa mga nagtatanong ha, paki-review nyo na lamang ha, itong programang walang personal na trabaho lang ha. Araw-araw nyo mapapanood yan ha, para ho kayo malinawan ha. Kaya nakamonitor na rin ho sa atin si Jimmy Howe ha. Sabi ho niya, I'm watching Boss Ronald Bula. Ayan ha. Ayan mo Jim, papasya lang kita dyan ha, baka bukas. Dahil may mga reklamo din yung mga local media dyan sa Oriental Mindoro. Grabe daw kahigpit ha sa local media ang PNP ha dyan sa Oriental Mindoro ha. Ayun ho yan sa mga kasamahan natin ang media ho diyan ha. Napakalinaw naman daw ho yung pahayag ha ng kalihim ng DILG ha, Eduardo Anyo, na lahat ng mga media personnel ha, palusutin ha, huwag harangin. Pero dyan daw ho sa Oriental Mindoro ha, napakahigpit daw ho ng kapulisan ho diyan sa media. Bakit kaya? Kapareho lang naman ho nilang frontliners ho ang mga yan, nangangalap ng balita para naman ho makarating sa publiko yung mga kaganapan, yung mga nangyayari. Bakit ho ganon, sir? Abay, wala ho ibang pwede sumagot ho dito. Sabi nga rin ho ni General Guillermo Ilyasar, lahat ho ng mga media practitioner, wag nang istorbuhin, wag nang harangin. Mapigilan. Sino bang mas mataas ho dito ha? Yung nasa Oriental Mindoro dahil nakakamatay, o yung nandito ho sa Campo Crame at tanggapan ho ng DILG. Mukhang hindi ho maganda ha? Dapat magpaliwanag ho dito si Police Colonel Christopher De La Cruz, ang PNP Provincial Director ng Oriental Mindoro ha. Ganon din ho yung Police Regional Office ha, Purbi ha, dyan sa Camp Ipihinyo Navarro ha, dyan sa Calapan Oriental Mindoro ha. Police Brigadier General ni Sergio Ubao, magpaliwanag ho kayo dito mga sir. Ang linaw-linaw ho yung mga pahayag ng kalihim ho ng DILG at ni General Ilyasar na palusutin ang mga media personnel, mga media practitioner sa mga checkpoint. Bakit ho kailangan higpitan nyo ho ha? Wala naman hong ganyanan. Alam niyo ba na kami ho frontliners din ha? Katulad ho ninyo na tinaguriang nasa 4 na estado ho. Sus Mariosep kayo. Kami nga hindi namin alam ha, pag uwi namin kung anong virus madadala namin sa pamilya namin. Wala rin ho kami mga inasang mga suporta mula sa gobyerno. Kahit sweldo, wala. Pero yung higpitan nyo ho sa mga checkpoint, abay hindi ho maganda ho yan. Dapat magpaliwanag ho kayo. Abay tinatawagan din natin yung Pangulo dyan ng member pa PNP Press Corps, Jack Ramirez ha. Abay interviewin mo naman yan dyan, pare ko ha, para naman makuha natin yung pahayag naman nila ha. In fairness naman sa kanila, baka yung gumagawa lamang hudiyan, yung mga tulunggis ng mga pulis ha. Meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating kasama si Joseph Pulga ha.
kung saan ito daw ho ang DSWD, abay limited daw ho ang mga form na ibinibigay sa bawat barangay. Pakireport mo nga yan kasama mga Joseph. Sa mga Ronald, magandang hapon sa iyo at kahit dyan sa kasamahan mo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Radyo ng Masa, Internet Worldwide. Tama ka dyan kasama Ronald, pili lang ang binibigyan dito ng form ng ipinalabas nitong DSWD, itong form na pinakakalat sa bawat barangay. Ang kinasasama nga ng mga bawat barangay captain dito ay may iba na nakatanggap na sa laki ng kanilang botante. Kagaya na lamang ng ibalita ko kahapon, ang botante sa kanila ay mahigit sa 300. Ang binigay lamang sa kanilang form ay 38 lamang na piraso. Kaya hindi malaman ng kapitan kung paano niya ito ibabahagi, o ito ba ay pamamahagi niya pa o hindi, dahil nakakasama lang daw ng loob kung bibigyan nilang isa at ang isa naman ay hindi makakatanggap. Kaya hindi malaman ng mga barangay captain dito kung paano nila ipamamahagi itong mga barangay itong mga form na ipinalabas ng DSWD. Marami pang mga reklamo ang nagsilabasan dyan na may natanggapin tayong report na sa ibang barangay ang botante nila ay mahigit sa 1,000 plus, pero ang nakakarating lamang sa kanilang form na ibinabahagi ay nasa 200 o 300 plus lamang ang binibigay na form dito kasamang Ronald. At yan ang ikinagugulat ng mga barangay official dito. Bakit di umano ay pinipigilan o hindi ibinibigay sa kanilang gusto itong mga form na dapat naman sana ay ito'y makarating sa mga bawat bahay na kanilang mga tiga-residente. Dahil batay pa dito kasamang Ronald, itong form na ipamimigay sa bawat residente nila, ito ay sasalain pa kasama Ronald. Ito ay sasalain pa raw ito. Hindi pa malaman kung itong bibigyan ng form ay makakakuha ng ayuda na galing sa ating gobyerno na ipinalabas itong si Pangulong Duterte na itong pera na ipalalabas. Hindi pa malaman kung ito ay matatanggap o papasa doon sa gagawin na pagsusuri. Magdadaan pa raw ito sa interview, batay doon sa ating nakusap na barangay captain. Kaya yan ang nagiging problema dito. Kalimitan kasamang Ronald ang nagiging problema sa bawat barangay at na ating nakausap. At sa ngayon nga kasamang Ronald ay patuloy pa tayong nangangalap ng mga impormasyon sa mga bawat barangay captain dito. At isa lamang yan sa mga hinaing ng mga barangay captain dito na di umano daw ay bakit hindi na lamang i-release itong mga form na ibigay sa kanila at wag nang kontrolin ang pagbibigay nitong mga form, dahil ito naman daw pala ay sasalain pa at hindi naman agad-agad na ito ay makakapasa. Kaya panawagan to ng lahat ng mga barangay captain dito, partikular na sa ating na-interview kahapon na ang kantanggap na lamang ay 38 piraso na mga form, samantalang ang kanyang botante ay mahigit sa 300 plus. Kaya hindi niya malaman kung ipamamahagi niya pa ba ito o hindi na. Joseph, yung mga DSWD personnel na mga nagpupunta dyan sa barangay, may sino-sino mga yon, nakuha ba nila yung pangalan? May mga, alam ko dyan, pagkakalam ko, yung form, may control number yan eh. Kasama Ronald, kasi sila ay pinatawag sa City Hall. No, yung bawat sekretary ng barangay, doon lamang inabot yung mga form. Kung ano yung iabot sa iyo, halimbawa, inabot sa iyo 100 piraso, yun lamang ay yung pamamahagi. Yan ang nagiging proseso dyan. Hindi pa natin malaman kung ito ba ay pagkakinuha na yung form, kung sila ba ay sasama ng taga-DSWD. Pero ang pagkakalam natin, batay sa ating nakuhang informasyon, no, ay inabot lamang daw itong form sa kanila na ito ay ipamahagi doon sa kanilang mga karesidente. Yun lamang ang ating nakuhang informasyon. Liban pa dyan nga kasamang Ronald, ay ito nga daw, di umano, ay pinipili yung mga barangay na binibigyan di umano ng mga form. Kung ikaw halimbawa, ikaw ay kaalyado ng administrasyon, ay mas marami-rami ang iyong makukuhang form
kung ikaw naman ay dating kalaban ng nakaraang eleksyon, ay may posibilidad na maliit lang ang ibibigay sa yung form. Ganyan ang nagiging sistema dito. So hindi pa rin natin malaman kung bakit ganoon ang nagiging sistema. Kung sa bagay, kung sa mabagay naman talaga, dapat ay wag mo nang pairalin ang mga yung nakaraang mga higalot nila, yung kailang politika noon, ay wag sanang pairalin ngayon. Dahil ngayon, sa panahon ngayon, krisis ngayon, ay dapat magtulungan ang bawat kababayan dito, partikular na dito sa lungsod ng Lipa, kasamang Ronald. At ako rin ay nalulungkot, kasamang Ronald, dito sa nangyayari sa atin, dito sa mga kasama natin sa local media, dito sa may Mindoro, no? Nalulungkot ako dahil ang mga media pala dyan ay hinihigpitan ng ating mga kapulisan. Samantalang dito sa amin, napakaluwag ng mga pulis dito sa amin. Kung tutuusin, labas-pasok kami sa ginagawa nilang checkpoint. Kung tutuusin, nakakapag-cover pa nga kami. Nakakapag-cover pa nga kami ng kanilang ginagawang checkpoint. Pero dyan pala sa parting Mindoro, Calapan, ay matitindi pala ang mga kapulisan natin dyan. Ay hinihigpitan yung ating mga kasamahan sa media. Samantalang yung mga kasama natin sa media, volunteer na tumutulong sa ating mga kapulisan para maipahayag yung nangyayari sa ating bansa. At wala na naputol si kasamang Joseph. O yun, nagbabalik si kasamang Joseph. Go ahead, Joseph. Yes, naputol tayo. Alam mo naman ang signal natin dito. Medyo nasa bukid kasi tayo. Isa ang signal natin, wala, no? Pero yun nga, nalulungkot lang ako, no? Sa mga kasama natin dyan, sa local media, dyan sa may Mindoro, ay sana panawagan natin sa ating mga kapulisan, partikular na sa hepe ng pulis dyan sa Calapan. Huwag nyo naman po sanang higpitan yung ating mga local media dyan na nagtatrabaho po na halos itaya nila ang buhay nila sa kanilang mga proteksyon sa pagkalat ng mga balita. Pero ang balita natin, kasamang Ronald, hindi pala sila pinalalabas dyan o hindi sila nakakapasok sa ginagawang checkpoint. Nakakalungkot kasamang Ronald. At dito sa Kabaliktaran, dito sa amin, ay napakaluwag ng trato sa amin ng mga kapulisan dito at napakaganda ng pagtrato ng ating mga kapulisan dito kasamang Ronald. Sa mga oras nito kasamang Ronald, no, ang nagiging positive na dito sa lalawigan ng Batangas ay ang positive ay yung maabot na sa 10, kagaya ng nabanggit ko kahapon, ang nagiging ang namatay na nga ay umabot na rin sa 3. No? Pero marami na rin ang nagiging gumagaling. Marami na rin ang nagiging itong PUI, itong person under investigation o at yung mga person under monitoring. Marami na rin, no? At ayan ang ating latest na nakuwang balita dito sa mismong ipinalalabas ng sa kanyang wall, sa kanyang Facebook account nitong mayor ng lungsod ng Lipa. Sa kasalukuyan kasamang Ronald, patuloy namang maigpit pa rin ang seguridad ng ating mga frontliner dito, particular na sa kanilang mga lugar o dito sa mga exit points, sa mga labasan, at ay maigpit pa rin ang sinasagawang pag-checkpoint ng ating mga frontliner, kabilang dyan ang ating mga NGOs, mga kapulisan, mga traffic enforcer. Pero may mga ibang barangay na dito kasamang Ronald ay nag-lockdown na talaga. Totally lockdown na, sarado na ang mga katindahan, sarado na, wala na talagang nakakalabas. Ultimo, kung ikaw ay lalabas sa bahay mo, ay hindi ka na makakalabas at talagang nakatermi ka lamang sa bahay. At ang tangi lamang lalapit sa iyo, itong mga barangay official, magbibigay ng konting tulong kung ito may mga rasyon-rasyon na, no? At kung ikaw halimbawa may pabibili ka sa iyong barangay, ang bibili na dyan ay mga barangay official na. Halimbawa, bibili ka ng gamot, bibili ka ng iyong mga pangangailangan sa personal na yung pangangailangan, mismo ang mga barangay official na ang bibili doon sa iyong pabibili. May tip na, may ilang mga barangay na dito ang totally nag-lockdown na
ng kanilang mga barangay at yan ay pinatatauhan na sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluan at sa ating mga frontliner kasama ang Ronald. Yan ang ating latest report mula pa rin dito sa lalawigan ng Batangas para sa update ng COVID-19, para sa walang personal lang, trabaho lang, para sa Radyo ng Masa Internet Worldwide, Joseph Pulga, nagbabalita. Okay, maraming salamat sa mga Joseph Pulga. Nakakalungkot yung mga kabaro natin, ha? Yung mga local media dyan sa Oriental Mindoro, ha? Ganun kahigpit daw yung PNP, ha? Samantalang dito ho sa National Capital Region, ha? O buong Luzon, ha? Abay, napakaluwag ho ng mga otoridad ho dito, yung mga frontliner ho natin dito, ha? Kapag nagpapakilala ho media, lusot na. Although may mga ini-issue naman ng tanggapan ng Presidential Communication sa operation sa office, ha? At International Press Center. Na isang media pass. Kaya nga lang, marami hong mga nag-apply, marami din hong mga nireject sa hindi ho malamang kadahilanan. Kaya ako nga, halos lahat ng mga reporter ko dito sa radyo ng Masa, in-apply ko ho lahat, ha. Tawa ng Diyos, ha, sa dami hong reporter na nakatala ho doon sa listing ho ng mga reporter ng mga radyo ng Masa. Sa awa ho ng Diyos, ilan lang ho yung napagkalooban. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Pero ayaw naman kay General Guillermo Ilyasar, ha, kapag meron hong media ID ng kanilang mga kumpanya, ha, ng kanilang mga agency, radio station, TV station, newspaper, ha, palagpasin na. Ganon din ho ang naging pahayag, ha, ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ha, na huwag nang abalahin yung mga media personnel na nagko-cover. Kapag dapat ito magpaliwanag ho dito si Police Colonel Christopher de la Cruz, ang Provincial Director ho ng Oriental Mindoro. Ganon din ang Provincial Regional Office, ha, Regional Director Police Brigadier General, ni Sergio Ubaob. Baka nga naman hindi rin alam ng mga opisyal na ito, ha, ang protocol, ha. Ingin pa rin sa mga frontliners, kabilang ho kami riyan. Kakahiblad kapag ganitong may mga kabaro tayo sa pamahayag. Ito sabi ni Albert Lopez, may tanong ko lang po, Kuya Ronald, kagaya po ng katanungan po ninyo, ito po bang pinapatupad na liquor ban sa atin ay sako po ba itong mga nag-inuman sa loob ng bahay? O yun lang nga yung tinatanong natin kanina, ha? Walang ibang pwede sumagot ho dyan, ha? Ang Pangulo ho ng bansa, Rodrigo Roa Duterte, at ang hipi ho ng pambansa nga pulisya, Police General Archie Gamboa. O sila ho pwedeng sumagot ho dito. Nabayanan ho natin ang report kasama mga John Tobias, ha, kung saan binata raw ho namatay sa titano, hindi raw ho sa coronavirus, Osman Joseph. Baka hindi nugasan, ha, baka kalawangin yung nakasugat ho sa kanya. Kapag ganyan kasi huwag baliwalain, kinaliit, kimalaki, ha. Ayan, meron hong tayong plus report na sa linya hong ating kasama si John Tobias, kung saan, ha, meron daw ho isang binata na matay daw ho sa titano at hindi daw ho sa coronavirus disease. Paki-report mo ngayon kasamang John Tobias. Yes, kasamang Roland, magandang pinagpalang Pilipinas, kasamang Roland. Ito na babatid at ito ay follow-up report kapag nilinaw sa pagkamatay ng isang binata. Binata namatay sa tetano, hindi sa coronavirus disease. Panawagan at paglilinaw ng pamilya kaanak ang nasabing biktima na si Romeo Santa Iglesia, 42, binata, residente ng Idayo 1, Bagbag, Quezon City, sa dahilang hindi mapanatag ang kalooban na gumugulo ang kanilang isipan at usap-usapang iwasan
sa kanilang lugar na umano'y baka makahawa ang virus sanhi ng COVID-19 na hinalas ng kalugar ni Roger. Sa panayam ng radyo ng masa sa tiyuhin ng ayaw pabanggit na pangalan ng binata lubitaw sa resulta ng medical legal mula sa pinagdalahang Lazaro General Hospital, kumalat na ang tetano na ikinasuwi ng binata kung saan walang talatandang nagmula sa COVID-19 sa ikinamatay ni Santa Iglesia. Ayon sa tiyuhin ng kanyang salaysay, nangyari ang insidente nitong last week ng Marso, dakong pasado alas 11 ng gabi sa loob ng bahay ng biktima. Sinasabing papanik sa hagdan si Romeo na noon nakatagay umano ito. Habang pumapanik ay hindi sinasadyang na aksidente na dupilas ang mga paa nito at nahulog sa kanilang hagdan. Nakita ng mga kag-anak ang pangyayari at duguan na ang likod ng biktima. Nakalipas ang ilang araw, dumaing si Romeo na panamanhid ng katawan nito at hirap na ito ibuka ang panga. Mabilis na isinugot ng kaanak sa nasabing pagamutan na ang biktima at ilang araw sa observation kay Romeo, subalit nasawi din ito. Gabatid na tusok ng kalawanging mapulis na pako sa likuran na ang biktima at ito'y sa kanyang kanyang ikinamatay. Ihatid na sa huling hantungan ang biktima sa hapon ng magdang hapon. Mula sa labas para sa radyo ng masa sa programang walang personalan. Trabaho lang. Jun Tobias, reporting. Okay, maraming salamat sa iyo kasama mga June Tobias. Tuloy-tuloy lang tayo. Oras sa buong Kapuluan, ganap na hong alas 2:49 ng nagmamadaling hapon. Ito, basahin muna natin yung mga komento ha, yung mga reklamo ha, dito sa mga hindi nakakatanggap ng ayuda mula sa LGUs o local government units. Mention nyo lang lugar ha, sa FB page ng radyo ng masa ha, para ho makalapag ho natin. Marami nang nag-comment ha. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Samantala ho, global detoll ho ha, sa COVID-19 na may pumalo na ho ha, sa 64,000. Grabe. At bilang ho ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, sabay pumalo na ho sa 3,000. Kaso ho ng COVID-19 sa Quezon City sumampa na rin sa 500. Samantala bansang Italy at Spain kapwa mayroon na rin mahigit 100 kaso ng coronavirus disease. At antas ho ng tubig ho ng Angat Dam abay nabawasan. Grabe ho kasing init. At 12 Chinese medical experts dadating ho ngayong araw sa Pilipinas para ho tumulong sa paglaban ho versus coronavirus disease. At ito hong panawagang Outs Duterte campaign, dinidma lang ho ng Pangulo. At mga violators ho ha, hindi palalagpasin ng PNP. At ito raw ho'y kakasuhan. Doon sa may mga reaksyon, question, sumbong at panawagan. Abay, wag ho kayo magkatuwiling tumawag at mag-text sa aming text line na numbers na nasa labas ho, nasa baba ho ng aming TV screen. Maaari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939-717-7977 at 0936-862-5001. Mga textmate, mga chatmate, text na ho kayo.
Samantala ho, pumalo na ho sa mahigit 64,000 ang bilang ho ng mga namatay sa iba't ibang bansa at teritoryo ho. Bunsod pa rin ho ito ng coronavirus disease o COVID-19. Sa huling datos ho, ang pinakamarami pa rin naitalang nasawi sa bansang Italy na may 15,362, kung saan pumangalawa rito ang bansang Spain na may ditol na 11,947 at sumunod naman ang Amerika na may 8,452. Grabe. Samantala umabot na rin sa 246,638 ang total recoveries sa nasabi hong sakit sa buong mundo global ho yan. At bilang ho ng mga tinamaan ho ng COVID-19 sa Pilipinas ay pumalo na ho sa 3,074, kung saan patuloy pa rin nadadagdagan ang bilang ho ng mga tinamaan ho ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa uling datos ho ng DOH o Kagawaran ng Kalusugan hanggang alas 4 ho kahapon ng hapon kung saan pumalo na ho sa 3,074 ang bilang ho ng mga COVID cases sa bansa. 76 ang napaulat na panibagong kaso ng virus sa nakalipas ho yan na 24 oras. Samantala 5 pasyente naman ang naitalang gumaling o nakarecover sa COVID-19 dahilan para umabot ho ito sa total recoveries na 57. 8 pasyente naman ang pumanaw bunsod pa rin ng sakit sa magdamag. Dahil ho dito ay pumalo na ho sa 144 ang COVID-related deaths sa bansa o sa Pilipinas. Samantala ho, kaso ng COVID-19 sa Quezon City ay sumampa na sa 500. Pumalo na ho sa 500 ang tinamaan ho ng coronavirus disease sa Quezon City. Sa Quezon City, COVID-19 update hanggang alas 11 ho yan kahapon Abay 458 ang nasabing bilang ho ng mga kumpletong address sa lungsod. Nasa 336 naman ang kumpirmado hong sa Quezon City na sinasabi hong meron hong disease surveillance unit. Samantala 73 naman ang naitalang PUI o ito yung person under investigation, habang 420 naman ang person under monitoring. 34 naman ang bilang ng mga pasyenteng gumaling sa sakit at 14 ho rito ang pumanaw. Baka mali yung script ka. Ito nakamonitor ho sa atin si Connie Tagala Aquino dyan sa Apare probinsya ng Cagayan. Sabi ho niya sa atin, pa-shout out po busing. Ayan binabati ko yung mga Apariano so diyan, lalo na kay Father si Father Katbal binasbasan ho ako niyan bago ho tayo tumulak pa Metro Manila. Ingat-ingat ho kayo dyan Tita Connie Tagala Aquino. Ganun din kay paring Joel Ito sabi ni Connie Tagala Aquino, pakibati ang puging mayor namin Mayor Brian Chan ng Apare. Ayan masipag ito na mayor talaga merong word of honor Yung sabihin ho niyang bawal ang black sand mining ayan tinupad ho niya Ayan nakamonitor na rin ho sa atin si Ogie Binaraw. Basa-basa muna tayo yung mga nagre-reklamo yung mga hindi pa raw nabibigyan ng ayuda ng kanilang mga barangay, ng kanilang mga mayors. Ang dami ho nito. O ito ito sabi ni
Mijares Luke, ha? Ito sabi ni Mijares Luke, Barangay Lambakin. Nung sa lugar namin, Marilao, Bulacan, hindi pa rin daw po ito nakakatanggap ng anumang ayuda, ha? Sus Mariosep. Ito sabi naman ni Michael Cortez Cabana, ha? Sa Barangay San Agustin, ha? Novaliches, Quezon City, Tawid Sapa 1, ha? Wala pa rin daw ho nga natatanggap na ayuda mula sa kanilang barangay chairman. Ito sabi naman ni Jubilin Pait, Laguyan Dalisay, Titay Sambuanga, Sibugay, papa ko at kapatid ko hindi nila binigyan kasi hindi daw doon nakaregistered. Akala ko po hindi politiko. Bakit kailangan pahanapin sa listahan ng politiko ang tao sa tagal na po nilang nakatira doon? Meron ho kasi mga tulunggis talaga, mga barangay chairman, ha? Mga tulunggis na mga mayor. Pag oras ho ng halalan, ha? Nakalista buong pangalan, buong pamilya. Ang linaw-linaw ho ng sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte. Please don't make me cry. Na pantay-pantay. Basta't residente ho sa lugar ho ninyo, bigyan. Ay naku kayo, sarap niyong chinilasin. Ito sabi naman ho ni Royda Saruyaw, ha? In Aklan, sabi ng manugang ko, wala pa sila natatanggap. Malapit sila sa Katiklan. Noon nang hindi pa nakakatanggap ng relief. Ling Rivera Sumayaw, ha? Diyan daw sa Aklan, ha? Sino bang mayor dyan? Ito sabi ni Royda Saruyaw, ha? Dito rin sa Cainta, Barangay Santo Niño, Cainta, Rizal, Youngstown Village, Block 5, Block 4 at Block 3, Youngstown Avenue, 1st and 2nd Street, Cainta, Rizal. Wala pa rin daw ho nga rasyong nakakarating. Grabe, grabe. Ito sabi naman ni Arjon Guanzon, sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Yung first wave, second wave, third wave. Wave lang daw ho yung dumating. Sus Mariosep. Ito sabi naman ni Lourdes Lopez, dito po sa Baliwag, Bulacan, 2015 daw po pagbabasihan census. Kawawa naman po yung hindi na census noon. Napakatagal na po ng 2020. Grabe yung mga barangay chairman na ito. Mukhang may virus na ito, mga kapitan na ito. Ito sabi naman ni Mamo Cora Villaluna, ha? Wala pa po dito sa Villa Valentina, Parian, Calamba City, Laguna. O akala ko ba na mamahagi yung mayor dyan sa Calamba, Laguna? O baka naman picture-picture lang yun o video-video lang yun na sinasabing nagre-repack. Sus Mariosep. Ingat ka, dapat palagi nakamas dahil may virus. O ito sabi naman ni Armando Brian, Senior Obispo. Boss, dito po sa Barangay Grisville, San Jose del Monte, Bulacan, hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap. Ito sabi naman ni Ricardo Rajamuda Isidro, ha? Ito, dito okay naman, ayos ang pagbibigay dito. Sinunod ang mga kautusan, sabi ni Mayor, maglabas ng bangko sa tapat ng pinto nyo at doon ilalagay ang mga supot ng pinamimigay. Walang lalabas hanggang nandyan pa sila. Pagkaalis, kunin muna dahil dalawang pinto dito sa bahay, kaya dalawa rin nakuha namin. Kaya lang, dati 5 sardinas, ngayon 3 na. Bumaba. 3 na lamang, 3 na lamang, ha? At 3 noodles, ha? Nakahingi pa ng isang balot silos. Okay naman. Wala kang makita sa FB na nagre-reklamo dito sa Plaridel. Sa San Jose del Monte, marami kasi malaki ang San Jose del Monte at Caloocan. Sa ibang bayan naman, wala namang nagre-reklamo sa San Jose. Pinakamarami at
At mga kupit. Anong mga kupit? Ito sabi naman ni Tribre ha. Ubagan ha. Ito dito pre sa barangay 186 North Caloocan, may binibili bigyan sa iba buong kahon, sa iba naman 1 kilo lang, isang sardinas at isang noodles. Jomar Ramirez, barangay captain ha, pakibalyam mo pre. Ayan, yung barangay chairman daw dyan ha, si Jomar Ramirez ha. Sus Mariosep naman, kapitan. Ikaw kaya subukan kaya kami magbigay sa iyo niyan ha. At ikaw yung rarasyonan namin ha. At paabutin mo lang kahit na 3 araw lang kap. Itong 1 kilong bigas at 2 sardinas. Titingnan natin kung hindi titirik ko yung mata mo. Grabe kayo. Yung mga nagugutom, lalo nyo hong ginugutom. Bawi ho kayo ha, yung mga pinabayaan ho ng inyong mga tandaan nyo, kung kayo ng diary, sulat yung mga pangalan ng mga tinamaan ng magaling. Ito sabi naman ni Romy Isidro Bigilla ha, mabuti pa kayo, may bigas at sardinas. Dito sa bayan ng Alook, Occidental Mindoro, tanging 4 kilong bigas lang ang binigay ng LGU. Sa'yo'y naghihintay. Hindi sa pamimintas, medyo mapula, parang NFA. Nagtatanong ang mga kababayan dito, wala daw pondo ha, Calamity Fund ang bayang ito. At ganito lang ang naging ayuda. Sus Mariosep. Baka yan, black rice. Ito sabi naman ni Crystalline Capicio, kami po Lambakin, Marilao, Bulacan, may senior po, tatay at nanay, pareho may sakit sa bahay, di makalakad, sa sugat sa paa ha, diabetes at arthritis. Wala pa rin daw kung natatanggap ha. Sino bang mayor dyan sa Lambakin, Marilao, Bulacan? Ito sabi naman ni Sandy Soriano ha, dito sa Kalapan, mabagal, wala pa yata nakakatanggap. Mayor Pilipini. Ay naku, ano ba naman yan na Kalapan City Mayor Arnan Panaligan. Hirap-hirap pag walang trabaho. Ito sabi naman ni Mel Centeno, pare dito sa amin, ala pa Kalumpit, Bulacan, by Mayor GCD Hisos. Bangon na Mayor ha? Kawawa naman yun yung mga kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan. Marami ng mga nagugutom hudi yan ha? Kaya ako nagboluntaryo akong mamahagi dyan ha? May nakarang araw sa ilang barangay dyan. Pagdamutan nyo na yung tulong na kinaya ko ha. Ito sabi ni Mamo Cora Villalona, wala pa dito sa sa Villa Valentina, Parian, Calamba City. Hindi, nabasa ko nito ito sabi ni ni Elsa Bumitak Obispo ha. Ito sabi niya sa GMA ha, Cavite, wala pa rin sir, pati grocery na galing sa munisipyo wala ring natanggap. At ang form na galing sa DSWD ay 3 pamilya ha, sa isang lote ay isang form lang ang pinapipirmahan ngayon. Maliwanag na dapat 3 rin ha, ang form. Oo nga ewan ko, marami talaga mga tulunggis talaga. Tama nga si Mayor Isko Moreno, ang dami mga tulunggis na mga namumuno ho sa ating bansa. Ang linaw din ho na naging pahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano ha, doon sa mga household ha. Kapag sa isang apartment ha, kung 5 butas ho yung apartment ha, 5 pamilya ho nandyan ha, abay 5 form din ho yan ha. Hindi po pwedeng isang form lang. Marami talaga mga tulunggis na mga namumuno. Ewan ko ba paano naging, naku sus Baryosi po mag-ingat sa mga taong may corona, laging maghugas. Ito nakamonitor ho sa ating ngayong hapon si Kasangga Pait. Ewan ko lang kung nadalhan na ito ng rasyon. Ito sabi naman ni Connie Tagalakino, yes, masipag talaga siya, busing. Ito sabi naman ni Angel Ong, ipakiusap mo sa taong bayan na seryosohin na ang susunod na 2 linggo na extension sa Enhanced Community Quarantine para tuluyan nang bumaba ang cases ng COVID para magbalik na sa normal ang ating ekonomiya. Abay, tama ho ito ha.
Simple lang naman yun ha. Abay, sumunod na ho tayo sa utos ng gobyerno. Pag sinabi ho sa loob lang ho tayo ng bahay, huwag na ho tayo lumabas. Lalabas lang pag importante, pag may mga bibilhin ha. Hindi ho mahirap gawin ho yan. Gawin ho natin. Maganda itong mensahe ha. Komento ni Angel Ong ha. Pumasok na ang corona, mag-ingat tayong lahat. Ito sabi naman ni Albert Lopez ha. Pasalamat po mula kay Barangay Captain Jojo Abad ng Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sa unang dating ng relief goods dito sa Barangay Batasan Hills, Freedom Park 5, Badun Street, at sa pangunguna ni Furok. Sa pangunguna ni Furok, leader Merly Domingo Ginayon. Pasasalamat galing sa buong Freedom Park 5, Budon Street. Ayan ha. Galing ho ito kay Albert Lopez. Ito sabi ni Connie Tagal Aquino, bossing advance pabati rin sa aking waswit Joel Aquino, birthday niya ha, sa April 8 ha. Matanda na siya. Advance happy birthday paring Joel ha. May corona. Naway bigyan ka pa ng maraming birthday. But wag naman yung tita Connie yung matanda na siya. Nagkakaedad lang. Ganun lang dapat, yung nagkakaedad lang dapat. Yung parang nagkakaedad lang. Wag naman ipagdiin ng matanda na si paring Joel. Ika nga sa kasabihan kalabaw lang daw yung tumatanda. Sabi niya happy birthday paring Joel in advance mula yan kay tita Connie mula dyan sa Apari probinsya ng Cagayan Nabati ko yung mga Parianos medyo matiwasay na yung kanilang pamumuhay dyan dahil wala na ho yung Black Sun yung pagmimina ho ng Black Sun kung saan kamuntik na ho lumubog ang bayan na yan. Overtime na ho tayo. Ito pa sabi ni Sir Bula, dapat kontrolin ni Secretary Nograles sa TV na lahat po ng mga nawalan na hinto ng trabaho ang bibigyan ng ayuda, cash food assistance. Kasi po sir, kahit hindi po kami sobrang mahirap, pero dahil ang source of income lang namin ang work namin at ngayon ay nawala, ganun rin ang sitwasyon namin so parehas lang po lahat sir. Ayan napakalinaw. We love you. Napakalinaw Ito sabi naman nito Sir Ronald Bula, nanawagan po kami dito sa Barangay Santo Cristo, San Jose, Bulacan. Matatapos na po ang quarantine pero wala pa kami natatanggap na ayuda galing sa gobyerno. Asa na po ba ang namamahala ng San Jose del Monte, Bulacan? Huwag niyo po kami idamay sa pamumulitika nyo. Sana'y makarating po ito sa mahal naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pa, idol, maliwanag po sa sikat ng araw ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya wait na lang tayo, manatiling kalmado, asahan natin higit sa lahat, huwag maging pasaway. Makipagtulungan tayo sa lahat ng programa ng ating pamahalaan kontra COVID-19. Abay, tama ho ito, maganda ho ito. Wala na ho tayong oras, overtime na ho tayo. Meron pa ba tayong mga hindi nababasa na mga reklamo? O ito sabi ni Connie Tagala Aquino, sabi niya sa atin, nagbigay na ng ayuda namin, nagbigay na ng ayuda, mayor namin, mayor nagbigay na ng ayuda, mayor namin, 25 kilo na bigas. Abay, maganda ito. Yung iba pa, 2 kilo lang. Ito, 25 kilos, mayor ng Apari, Brian Chan. Sa Pilipinas pumasok na. Mas mainam yung itong ganito 25 kilos, medyo matagal-tagal yan. Tayong lahat. Yung 2 kilo, abay saglit lang ho yan. Lalo na pag ang anak mo 5, 4, tapos malakas kumain. Jesus Mariosep. Wala na ho tayong oras na ho para tayo ho'y pansamantalang magpapala. Tayo po'y muling magbabalik bukas. Salamat ho sa inyong pagtangkilik.
panonood, pakikinig at siyempre pagsubaybay. Yung lahat dahil nagkakahawa. Ang inyong lingkod, kaagapay nyo po sa serbisyo publiko ay kasabi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nagiiwan ho ng isang God is good all the time. Ingat ka, dapat pala. Lagi hong manatili ha, na nakatutok ha, sa radyo ng masa para oras-oras. Alam nyo ha, wala na hong oras. Bye-bye. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may abot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster Ronald Mula. Ngayon,